Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mag-isang tinahak ni Shane ang pauwi sa bahay nila. Malapit lang iyon kina Mara dahil sa iisang subdivision lang sila nakatira. How could she forget what day today was and the day tomorrow? Dapat ay ipinagpaliban na lamang niya ang tungkol sa mga plano niya para sa kanila ni Medel. Dinamay na lamang sana niya ang mommy niya ngayon. Tomorrow was supposed to be her dad's death anniversary, but she was having such a good time with her destiny that she left her mom alone at home. Kung sa bagay, malamang na lumabas ito ngayon para libangin ang sarili. She looked at the time on her cell phone and it's 10:35. Isa't kalahating oras na lamang at birthday na nila ng daddy niya. Oo, parehas sila ng birthday, pero hindi niya makuha magsaya dahil ang araw na iyon din namatay ang daddy niya. She was in third year college back then. Nasa ospital sila noon at nagbabantay rito. Her father had brain tumor. Plano pa sana nila mang ibang bansa noon para i-celebrate ang birthday nila ng taong iyon. Nangako kasi ang daddy niya na siya naman ang masusunod kung saan sila magsa-celebrate. Pero sa ospital pala sila magdadaos niyon. At iyon na pala ang huling birthday nila na magkasama. Ni hindi man lamang niya ito nabati. Kung sa bagay, ano pa ang saysay na pagbati dito ng happy birthday kung pareho silang hindi masaya. Paliko na siya sa kanto, papunta sa kanila na may marinig siyang tumawag sa pangalan niya. Nalingunan niya si Medel na palapit sa kanya. Bakit siya nito sinundan? Hinintay niya makalapit ito sa kanya. Bakit? Tanong niya rito. I was worried, he said. Ha? Siya bang tinutukoy nito? Bakit naman ito mag-aalala? You were acting differently earlier. I thought that maybe I should walk you home. Baka kasi kung ano mangyari sa'yo. Na-touch siya sa pinakita nitong concern para sa kanya. Ngumiti siya. Sige, ngumiti rin ito at sabay na sila naglakad papunta sa bahay nila. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin ito kumikibo. Ilang segundo silang tahimik na tila pinakikiramdaman ng isa't isa. Okay lamang iyon sa kanya. Noon lamang niya naranasan ang maglakad sa ilalim ng mga bituin na may kasamang lalaki. Masarap pala iyon sa pakiramdam, lalo na kung alam niya ang kasama niya ay ang lalaki na katakda para sa kanya. Kahit pa siguro gaano kalayo ang lakarin nila, hindi siya magrereklamo kung itong kasama niya maglalakad. Si Medel ang unang bumasag sa katahimikan. Bakit nga pala umuwi ka agad? Late na, hindi naman ako matutulog kina Mara. Uuwi ka pa rin sa inyo, hindi ba? Yeah, sagot nito. But you seem, I don't know, makulit ka pa kanina. Tapos, bigla kang tumahimik. Pansin nito. Hindi ka agad siya sumagot. Kailanman ay hindi siya naging komportable ikwento sa iba ang tungkol sa daddy niya. It was a sad experience and remembering that was like remembering everything that happened all over again and feeling the same pain they went through after losing her dad. I'm sorry, he said. Gulat na nilingon niya ito. I wasn't acting nicely whenever you were around. Okay ka naman eh. Huwag ka nga lang aadara na katupakan mo. Biro nito. Napangiti na rin siya. Ang tungkol sa kwinta siguro tinutukoy nito. Sanay na siyang hindi naniniwala ang mga tao tungkol sa alamat. Sa ibang araw na lang siguro niya iyon ipipilit dito. Sa ngayon, i-enjoy muna niya ang mabait at gentle mood nito. Birthday ni daddy bukas. Aniya, kaya ba talaga niya ikwentong tungkol doon? Oh, happy birthday to him then, he said. Magsa-celebrate kayo bukas? Umiling siya. No, hindi na niya masundan ang sinabi. Tumangutango ito at tila pinakikiramdaman siya. Mukhang may nais din itong itanong sa kanya pero hindi ito nagsasalita. Dito na ako, aniya na makarating sa bahay nila. Huminto sila sa labas ng kanilang gate. Salamat sa paghahatid. Tila may nais pa itong sabihin. Malamang ay tinatansya nito kung magsasalita. Kung magtatanong ito ay saka lamang siya sasagot. Pero hindi naman ito maituloy ang sasabihin at huli ay nagpaalam na lang. She waved and went inside the house to check on her mother. Mariing pumikit si Shane at tahimik na nanalangin. Nasa harap siya ng puntod ng kanyang daddy.
Death anniversary nito, kaya dinalaw niya ito sa sementeryo. Hindi pa rin siya makapaniwala na kalimutan niya ang araw na iyon na nagdaang araw. Naalala lamang niya iyon nang banggitin ni Maran tungkol sa cancer. When she remembered that last night, natense na siya, kaya nagpaalam agad siya na uuwi ng maaga. Pagkatapos niyang alaya ng maikling panalangin ng kanyang ama, ay nilingon niya ang kanyang mommy na tahimik lamang na nakatingin sa lapida ng asawa. She knew her mom was still grieving over her dad. Her parents loved each other so much. Kaya nang mamatay ang daddy niya, ay labis na nagdalamhati ang mommy niya. She was deeply devastated. She witnessed how her mother suffered. Mabuti na lamang at nandoon ang ninang Lucy niya para alalayan sila. Dahil kahit siya ay labis na nalungkot sa pagkawala ng daddy niya. She was an only daughter. Close siya sa parents niya. Her dad was just as close to her as her mom was. Sa katunayan, ito pa nga ang palagi nag-i-spoil sa kanya. She sighed. Those happy times would never come again with her father gone. Mauuna na ako umuwi sa'yo, Shane. Paalam ng mommy niya. Tumango siya. Okay. Her mother never liked staying too long at the cemetery. Since her father's death, her mother just visited his grave once a year for a short prayer. Then she left early. Nasanay na rin siyang ganoon ito. Alam niya yung pag-uwi nito sa bahay ay doon ito magmumukmok at iiyak habang hawak ang picture ng daddy niya. Nahuli kasi niya ito isang beses na umuwi siya ng maaga galing ng puntod ng kanyang ama. Nagtataka kasi siya kung anong ginagawa nito kapag umuwi ng maaga at hinahayaan siya magstay sa sementeryo. Nasa silid pala nito ito at doon tahimik na umiiyak at kinakausap ang picture ng daddy niya. Humalik ang mommy niya sa kanyang noo at iyon ang paraan nito ng pagbati sa kanyang kaarawan. Saka naglakad na palabas sa mausoleum ng kanyang ama. Hindi kasi siya nito mabati dahil sa sirkumstansya ng araw na iyon. Tinanaw niya ito hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin nang may mahagip ang kanyang mga mata. Medel seemed surprised to see her there. She didn't say a thing and just went back to her father's grave. Nagulat din siya makita ito roon. Gayunman, hindi na lang niya ito pinansin. It was her private moment with her father. Maya-maya ay tumaba ito sa kanya habang nakaharap sila sa puntod ng kanyang ama. He kept silent. Ilang minutong tahimik lamang sila. Ipinagpapasalamat niya ang paggalang nito sa kanyang pananahimik. Sinong dinadalaw mo rito, Medel? Tanong niya nang bumaling siya dito. Nakatungo pa rin ito sa lapida ng daddy niya. Malamlam ang mga matang tumingin ito sa kanya. Your father? Ani ito sa halip na sagutin ang tanong niya. Tumango siya. Meet my dad, Edwin Daza. Hindi na siya nag-elaborate. She never liked talking about her father, especially his death. Nalulungkot lang kasi siya. Death anniversary niya ngayon. Anito, hindi iyon tanong kung hindi isang pahayag. Nakita marahil nito sa nakasulat sa lapida ng kanyang ama. She nodded again and forced herself to smile. My birthday, malungkot na sabi niya. Tila nag-iisip ito ng sasabihin. Don't greet me a happy birthday, please. There's nothing to be happy about. She stopped celebrating her birthday ever since her father died. Paano siya magsasaya sa araw na kapanganakan niya kung iyon din ang araw na kamatayan ng daddy niya? Before her father got sick, they considered their birthdays the happiest days of the year. They celebrated it together. Now, she dreaded this day and did not look forward to its coming. Her birthday only reminded her of his death and the happy times they would never have again. Sino bang dinalaw mo rito, Medel? Ulit niya sa tanong kanina para mabago na ang paksa ng usapan. Sinamahan ko lang si... Medel! Nakita niyang palapit sa kanila si Jonah. Napansin siya nito at bahagyang sumimangot. Shane, nandito ka pala. Pilit ang ngiting bati nito. Wala na siguro talagang katapusan ang kaplastikan nito. Tumango na lamang siya dito para hindi siya masabihan bastos. Nakangiti hinila nito ang binata. Let's go, Medel. Mag-lunch na muna tayo bago tayo pumunta sa mall. Yaya nito. Bye, Shane. Hinayaan niyang tangayin nito si Medel. Pero bago makalayo ang mga ito, ay lumingon pa sa kanyang binata. Tila takang-takang anyo nito habang nakatingin sa kanya para may inaasahan itong gawin niya. Bahagya lamang siya kumaway rito at saka muling humarap sa puntod ng kanyang ama. Happy birthday, Dad. Naghahanda na si Shane sa pag-uwi. Pagkagaling niya kanina sa puntod ng ama, ay dumiretso siya sa shop niya na parang isang ordinaryong araw lang iyon at nag-asikaso ng mga dapat gawin. Nauna na ang mga tauhan niyang umuwi. Siya na lamang ang magsasara doon.
Isinukbit na niya ang kanyang bag sa balikat at inihanda na nang marinig niya may pumasok sa pinto. Sorry po, sarado na kami. Paglingon niya ay nakita niya si Medel. May dala itong picnic basket at mga pink balloons. Napangiti siya. Medel, nakangiting lumapit ito at iniabot ang mga lobo sa kanya. Happy birthday! Ngumiwi siya. I don't celebrate my birthday. Gayunman ay inabot niya mga lobo mula rito. Naisip ko nga iyan kanina, but I thought, why not start now? Umiling siya pero nakangiti. Thanks, but I'd rather not. Anyway, nagpapasalamat pa rin siya dahil naisipan nitong pag-aanin ng loob niya. Come on, pangungulit nito. It's been what? 4? 5 years? 6? 6 years? Masyado na matagal iyon para magmuko ka pa rin hanggang ngayon. Masyado na nga matagal iyon, pero hindi ibig sabihin iyon ay makakalimutan na niya ang mga masasakit na alaala. Pinaglaro niya sa isang kamay ang isang lobo at minagmasdan iyon. Salamat na lang dito, Medel, pero magsasara na ako. Mahinang inihampas niya sa mukha nito ang isang lobo at saka nakangiti nagsalita. Sweet ka rin naman pala, paminsan-minsan. Tatalikod na sana siya rito nang pigilan nito ang kanyang braso. Kainin muna natin to. He lifted the basket. Tatanggi sana siya. Subalit nahila na siya nito paupo sa silyang malapit sa counter. Ipinatong nito roon ang basket at naglabas ng mga pagkain. Kumpleto rin pati mga kubyertos at pinggan. I just ordered food from a nearby restaurant. I'm sorry, but I have no time to cook. I was busy with other things, he explained. Alam niyang si Jonah ang isa sa mga tinutukoy nitong other things, but that was fine with her. At least, he busied himself with preparing that for her kahit hindi niya inaasahan iyon dito. Inilabas din ito mula sa basket ang isang maliit na cake. May nakasulat doon na happy birthday, Shane. She looked at him. He just smiled and produced a candle to put on top of the cake. Sinindihan nito iyon. Medel, I said I don't celebrate my birthday, she protested. Then, we'll start celebrating it now. That wouldn't be a problem. Anito, na parang ganoon na lamang kadaling gawin iyon. She sighed. Today's my father's death anniversary. How could she celebrate that? It was also his birthday, he reminded her. I'm sure your dad wouldn't approve of you ignoring both of your birthdays. Siguradong akong mas gusto niyang i-celebrate mong birthday ninyo kahit na wala siya rito. So now, make a wish and blow your candle. Nakangiting yaya pa nito. She took another sigh. When was the last time she had a birthday wish? 5 birthday wishes na ang hindi niya nahihiling dahil sa paglimot niya sa birthday niya. Sige na, udyok pa nito. She didn't know what was with Medel's voice that made her close her eyes and make a wish. Sana si Medel na nga lalaking para sa akin. She blew the candle after repeating the wish 3 times. Sana ay maging sapat na 5 birthday wishes na pinalampas niya para matupad ang isang iyon. Nagsimula na silang kumain. Ipinagpapasalamat niya na ipinilit ni Medel na i-celebrate ang birthday nila ng daddy niya. He just made her birthday beautiful and happy once again after a long time. Inaantok si Shane sa pagbabantay ng shop. It was an idle afternoon. Walang bumibili kaya nakatunga nga lamang siya at ang mga tauhan niya roon. Nagbabasa na nga lang mga ito ng magazine. Hindi siya mahigpit sa mga tauhan niya kaya okay lang iyon sa kanya. Basta, huwag lamang maglalakwat siya mga ito sa oras ng trabaho. 3 mga tauhan niya, subalit absent ang isa ngayon. May problema raw sa probinsya nito, kaya pinayagan niya magbakasyon. Hindi na niya napigil ang maghikab, ipinasya niyang itulog iyon. Nagbilin muna siya sa mga tauhan niya bago siya pumasok sa opisina niya. Dumiretso siya sa sofa at pumwesto na ng pagkakahiga. Malapit na siya makatulog nang marinig niya ang message alert tone ng cellphone niya. Inignora niya iyon at itinuloy na ang pagtulog. She woke up feeling a little discomfort about her position in the sofa. Nag-inat siya. Nakita niya alas 6 na ng gabi. Malapit na sila magsara ng tindahan. Alas 7 kung magsara sila ng shop. Sinilit niya ang mga tauhan niya. Nakatunga nga pa rin ang mga ito sa magazine. Wala kasing customer. Malas yata ang business niya ng araw na iyon. Ipinasya niyang umuwi na. Ipinamahala na niya sa mga tauhan niya ang pagsasara ng tindahan. May tiwala naman siya sa assistant niyang si Winnie. When she went back into her office to get her bag, she noticed her cell phone on the table. She had 5 messages and 12 missed calls. Nakakunot ang noong binuksan niya ang isang mensahe. Bahala ka na nga, paalis na kami.
galing kay Mara ang mensahe. Lahat ng messages at missed calls ay dito nang galing. Lalong kumunot ang noo niya sa nabasa. Tinignan niya ang unang mensahe nito sa kanya. Nandito kami ni Kuya sa overview. Punta ka dito. Bilis. Napakurap siya. Muli niyang binasa ang mensahe ng kinakapatid. Kasabay ng realisasyon ay ang paghihinayang. Paalis na raw ang mga ito ng coffee shop sa tapat ng shop niya. Inutusan kasi niya si Mara na sabihin siya kapag alam nito kung nasaan ang kuya nito. Ngayon naman ay pinaalam nito sa kanya na kasama nito ang kapatid. Wala siyang ginawa kundi matulog, gayon nasa tapat lamang ng tindahan niya ang mga ito. Labis siya ng hihinayang. Sana ay nasabi na niya rito ang mga nakatakdang mangyari sa kanilang dalawa at ang katuparan ng alamat sa mga kwintas nila. But she did not nothing and just left everything off. Pumuntong hininga siya. Wala na siya magagawa. Malamang ay sa ibang araw na niya magagawa ang kanyang misyon. Iniwan na niya ang mga tauhan niya at naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Her shop was just a few streets away from their house and just outside their subdivision. Naglalakad lamang siya pa uwi. Hindi naman mapanganib ang kanilang lugar, kaya hindi na siya nababahala. Habang naglalakad pa uwi, ay hindi pa rin niya naiwasang isipin ang panghihinayang niya. Dapat ay pinansin na niya kanina ang pagtunog ng cellphone niya nang marinig niya tumunog iyon. Malayo-layo pa siya sa bahay nila na makita niya makakasulubong na sasakyan. Nagulat pa siya na huminto iyon sa tapat niya. Hindi niya iyon pinansin at sa halip ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Pero umaga pa iyon sa kanya habang paatras na umaandar. Bumaba ang bintana ng driver's side pagdapat ng kotse sa kanya. Suplada ka pala talaga. Nakilala niya ang boses ni Medel. Napahinto siya sa paglalakad kaya medyo lumampas pa na kaunti sa kanya ang sasakyan dahil gumagalaw pa rin iyon. Pero bigla rin bumalik iyon at huminto sa mismong tapat niya. Napangiti siya ng malawak. Wala siyang pakialam kahit mapansin man itong labis ang saya niya na makita ito. Medel, what are you doing here? Pati sa boses niya ay halatang pagkasabik. Oh my, ang galing naman. Nakangising niya sa isip. Kahit pala hindi sila nagkita kanina, ay magkikita pa rin sila ngayon. If that wasn't destiny at work. Hinihatid ko si Mara sa kanila. Pauwi ka na? Yayain sana siya nito kahit isang drink lang. She crossed her fingers. Oo Okay, he said. Pauwi na rin ako. Natipalok yata siya sa naging sagot nito. Kaya bago pa nito itaas ulit ang bintana ng kotse, ay pinigilan na niya iyon. Hindi ka ba nagugutom? Kain muna tayo. Treat ko. Pinaganda pa niya ang kanyang ngiti. Saglit at tila nag-isip ito. Tatanggi pa yata ito sa alok niya. So before he could say anything, mabilis na lumigid siya at binuksan ang pinto ng kotse nito. Mabuti na lamang at hindi iyon nakalock. Umupo siya sa passenger seat at isinara ang pinto. Gulat na bumaling ito sa kanya. Ngumiti siya. So overview tayo. Aniya, wala na itong nagawa kundi ang paanda rin ang sasakyan habang napapailing sa kanya. Nang makahanap ng pwesto at makaupo, ay umorder kaagad si Medel ng makakain nila ni Shane. Dahil coffee shop ang pinuntahan nila, pulos cake and pastries ang kalimitang isinuserve doon. Ang totoo ay kagagaling lamang nila roon ng kapatid niyang si Mara kanina. Kasama nila sina Jiley at Candy, kaya lamang ay nauna na mga itong umalis dahil may emergency raw sa ospital ang kapatid niya at isinabay na pauwi si Candy. Siya na lamang ang naghatid kay Mara pauwi. He planned to ask Shane out when he saw her walking alone in the street. Kaya lamang ay naunahan siya nito. Hindi pa man siya nakakasagot ay sumakay na ito sa kanyang sasakyan. Ugali yata talaga nito ang ipilit ang gusto. But he found that rather cute. She knew what she wanted. Actually, he was starting to like her. As in, really like her. Mula nang hindi na ito magpadala ng mga bulaklak sa bahay niya at hindi na nagsalita ng tungkol sa alamat at destiny, nakikita na niya kung anong klaseng babae ito. Hindi ito sunod-sunuran sa iba. May sariling isip ito. Marunong ito magsabi ng opinyon at handang ipaglaban iyon kung kinakailangan. Kung iisipin sinubukan itong manligaw sa kanya noon, hindi talaga iyon kapani-paniwala dahil mukhang hindi ito pasasakop kahit kanino. Maybe the story behind her necklace just blinded her. Palagi kasi nitong binabanggit ang tungkol sa kwentong iyon. Mabuti na lang at hindi na ito nagbabanggit ng tungkol doon ngayon. Nagsimula ni silang kumain.
Habang kumakain, ay nagtatanong ito sa kanya. Napansin niyang mas gusto nito makinig kaysa magkwento. Kapag siya ay nagtatanong dito, ay sumasagot lamang ito. At pagkatapos, ay ibinabalik na sa kanyang tanong. She liked telling stories, so it was fine with him. Messy eater talaga ito. Hayun, at pulos dumi na naman ito sa pisngi at gilid ng mga labi. Natatawang kumuha siya ng table napkin at pinunasan ng pisngi nito. Natigilan ito. Napahinto rin siya sa ginagawa. Para nahipnotismo na patitig na lamang siya sa mga mata nito at sa malambot na mga labi nito. He felt the urge to kiss her. He wondered what it would feel like to kiss her again. Would it feel the same as when she kissed him at the party? Would it still feel that good? Different emotions passed through her eyes. It was as if she also felt the same way. Did she also remember their kiss? He could see that she wanted to feel it again, just like him. Pero bago niya ito mahilikan, ay bigla ito nagsalita. You really are my destiny. Natigilan siya nang maunawaan ang sinabi nito. Bahagya siyang lumayo. Hanggang ngayon ba iyon ay yung pa rin iniisip nito? Ang akala niya ay nakalimutan na nito ang tungkol doon. Nagsisimula na naman siyang mainis. Medel, tawag nito. I am not your destiny, okay? He said. Hindi niya gusto na iyon at tumatakbo sa isip nito, kaya ito nakikipaglapit sa kanya. Actually, iyon nga rin ang gusto kong linawin sa iyo, Medel, sabi nito. Let me tell you the story behind our necklace. Stop! Putol niya sa sasabihin nito. Kapag tungkol sa sarili nito, ay hindi ito nagkukwento. Pero pagdating sa kwintas na iyon, ay ito pa nag-aalok na magsalaysay. Hindi ako interesado sa ganyang kwento, kaya wag mo nang pagurin ang sarili mo. Kumain ka na lang. Pero Medel, kailangan mo akong pakinggan para maunawaan mo sinasabi ko. Giit nito. Ayoko makinig kung tungkol din lamang sa alamat at sinasabi mong sasabihin mo. It's just a myth, okay? Tigilan mo na yan. Gusto niya ito. Totoo iyon. Gusto rin niya magustuhan siya nito. Pero hindi sa ganoong paraan na iniisip nito nakatakda sila sa isa't isa dahil malamang sa mga kwintas sa pagmamayari nila. Hindi niya masasabing totoo ang nararamdaman nito kung ang basehan nito isang kwentong walang basehan. He did not need false emotion from her. He didn't know why he felt sad, knowing she just liked him because of a myth. Shane was about to cross the street when she caught Medel's car, parked outside a hotel. She grinned. My, what a coincidence. No, kontra niya. It's a destiny. Sa halip na tumawid sa kalsada, ay pumasok siya sa hotel. Iginala niya ang kanyang tingin sa paligid. Sa restaurant siguro, aniya sa isip. Pumasok siya sa restaurant ng hotel and let her glance roam around the hall. She spotted him eating while sitting elegantly in a corner. He was alone. Lalo lumapad ang kanyang ngiti. Do you have a reservation, ma'am? Tanong na Maitra D na lumapit sa kanya. She smiled at the woman. No, I'm seeing someone. Walang babala lumapit siya sa mesa ni Medel at umupo sa kaibayo nito. Halata nagulat ito at pagsulpot niya roon. You! Na! Dugtong niya sa sinambit nito. Halatang hindi dito nagets ang sinabi niya kaya nagpaliwanag siya. You na! Not you! I have a name, you know. Tumawag siya ng waiter at umorder. I'm waiting for someone. Nakakunot noong sabi nito. Mukha nagiging suplado na naman ang kanyang amore. Siguro ay naiinis pa rin ito dahil sa nagiging pagtatalo nila na nagdaang araw. Wala pa naman ang date mo, kaya ako na muna. Hindi siya naniniwalang may hinihintay ito. Sinasakyan lang niya ang trip nito. Surely, he wouldn't eat without his date. It would be ungentlemanly of him. He groaned but said nothing and continued eating. She could not help but admire his movements. Kahit sa pagkain, ay halatang may class ito. Aside from the fact that he was excessively handsome, he was also very elegant. Anyone would know he was no ordinary guy. Staring is rude, you know. Sabi nito hindi nagtataas ng tingin. I don't mind, aniya. Masarap itong pagmasdan, kaya bakit niya pipigilan ang sarili kung may pagkakataon naman siya na gawin ng nais. Dumating ng order niya, pero parang ayaw na niyang kumain dahil mas nakakabusog itong pagmasdan. She forced herself to eat anyway. Baka magwala pa ito kapag patuloy niyang tinitigan ito. So, she started. May balak ka na ba magstay dito for good? Ang akala niya ay hindi ito sasagot sa tanong niya,
Pero maya-maya ay nagsalita rin ito. My mom won't let me go, so I'll stay, he answered. But do you really want to stay? Baka hindi lamang ito aalis dahil ayaw ng mommy nito, pero gusto nitong bumalik sa Amerika. Kung babalik man ito roon, bakit? Para ba sa Amerikana ex-girlfriend nito? Gusto ba nito makipagbalikan sa babae? Kung babalik man ito roon para sa ex nito, papayag ba siya? Syempre hindi. I'm still thinking about it. May naiwan din kasi akong responsibility sa States. Isipin pa lang iyon ay wala nalulungkot na siya. Iniba na lamang niyang paksa at nagtanong ng ibang bagay rito. Nagkwento ito ng tungkol sa mga kaibigan nito sa New York. Mukhang wala itong topak. Maayos na kasi ito makipag-usap sa kanya. Nakakatuwa talaga kapag hindi ito naiinis sa kanya. Kaya lang, minsan lamang mangyari iyon. Hindi pa rin niya talaga mahuli ang kiliti nito. Kaya nilulubos niya ang ganoong mga pagkakataon na mabait ito sa kanya. Also, she wanted to make him see that they really were destined to be together. Tila natatawang naiinis ito sa sinasabi niya, pero mas lamang ang pagkainis nito. You are in for a big disappointment, lady. I really don't understand why you won't believe me, she said. We're meant to be together. The signs are everywhere, can't you see? I could practically name many of them. Tila hinahamon siya ng tingin nito, kaya nagpatuloy siya. Your necklace is identical to mine. It's in the legend. You read too many fairy tales, he countered. Hindi siya patatalo. I met you in the most unconventional way. It's just a party. Anito na animo sinasabing wala unconventional sa pagkakakilala sa isang party. You turned out to be the brother of my god sister. That doesn't happen every day. And I see you every day. Because you're stalking me. I'm not stalking you. Napasimangot na sabi niya. She knew she was guilty. Fine. Then you're just following me whenever I go. Hindi ba parang pareho lang yun? Pinatirik pa niya mga mata. And I'm not following you around either. Ah, so you're never in my face when I'm busy eating? Sarcasm was evident in his voice. Inirapan niya ito. Whatever, she took another sip of her wine. Nakakainis talaga ang lalaking ito. Ang akala pa naman niya ay okay na sila kanina dahil tumatawa na ulit ito sa mga jokes niya. Pero hayo na naman ito ngayon. Pero hindi siya dapat sumuko. Nakasalalay rito ang kapalaran nilang dalawa. Look, hindi mo pa rin ba alam ang ibig sabihin nito? This is destiny. Aniya nang hindi ito sumagot. Halatang ayaw pa siya nitong pakinggan. Pero hindi siya paaawat sa cold treatment nito. Ikaw ang kapalaran ko, gaya ng akong kapalaran mo. She held the pendant on her necklace. The first time I wore this, hindi ko na ito inalis sa leeg ko. Pakiramdam ko, kulang ang pagkatao ko kapag hindi ko suot itong kwintas. Ang kwintas na ito nag-uugnay sa ating dalawa. Tayong katuparan ng alamat. Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi mo? Tanong nito. She gave him a look that said there was no doubt about it. Then, let me ask you another question, he continued. He leaned forward. Do you love me? She blinked. Love you? Ulit niya. Hindi niya alam kung paano sasagot. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. Tila hinahamon siya. Of course I do. Nabiglang sagot niya. Napansin niyang para nabigla rin ito sa sagot niya. She continued. You are meant for me, so I love you naturally. Well, he asked, half mockingly. I mean, love you. I love you. Pagkatama niya, hindi niya napaghandaan ang ganoong tanong mula rito. For someone who believes in fairy tales, you seem to neglect the aspect of love, he said, amused. I did say I love you, didn't I? Get niya. Are you sure na gusto mo talaga ako? O gusto mo lang na matupad ang alamat na sinasabi mo? Tanong nito. For the first time that night, wala siya na isagot. It was probably because his question hit her wondering mind. His question did not need much thought. All she had to say was what she really believed in. But that got her into thinking. What did she really believe? Baka sa sobrang paniniwala mo riyan sa alamat, ay nakakalimutan mo na kung anong katang isip sa totoong gusto mo. You should learn not to mistake fantasy for reality. Hindi ka na bata. Was he right? Was she just mistaking fantasy for reality? Nakakalimutan na nga ba niya ang gusto niya dahil sa pagnanais na matupad ang alamat? She looked at him. Do I love him? Why am I after this man? He was the faceless man who she believed
was the missing piece of the legend, the other half of her fate, her soulmate, her destiny. Did that mean she had loved him for that one reason alone? If that was so, wasn't it enough reason for her to go on with the legend? To let it happen? Sumandal na ito sa upuan at mataman siyang tinitikan. Having second thoughts already? Patatalo ba siya dito? Na, I still believe in the legend. Aniya, at parenting sumandal din sa kinauupuan niya kahit maraming mga tanong sa isip niya. Though she really didn't want to hear them, she was confused. Our necklaces hold our fates. I believe, tayo lamang ang meron nun. We have been chosen. We are part of an unfinished legend. And I'll do everything to complete the legend. Determinadong wika niya at piping sumang-ayon doon. Destiny brought you to me. I'm sure it will find its way to you. Umiling ito. It's not gonna happen. I won't fall for you. His face held no emotion, as if he really did not care for her at all. Hindi niya alam kung bakit para nasaktan siya sa sinabi nito. She leaned forward so their faces met and cocked her head. Don't worry, you don't need to force yourself to love me, because baby, you are destined to fall in love with me. Pagkatapos sabihin niyon, ay tumayo na siya. Salamat sa dinner. Expect to see me around. Lumabas na siya ng hotel. Napahawak siya sa kwinta sa kanyang leeg at pinaglaro sa mga daliri niya ang bituing pendant. She won't give up. Hindi niya bibiguin si Amar. The legend would come true. Ano bang inaayaw mo kay Shane, Kuya Medel? Mabait naman siya. Magaling pa magluto. Hindi makapaniwala si Medel sa naririnig niya sa kapatid niyang si Mara nang puntahan siya nito sa bahay ng papa nila. He should have known na ito ang access ni Shane para malaman ang whereabouts niya. Kumagat siya sa mansanas na hawak at hindi sumagot. Don't tell me, natatakot ka sa kanya, kuya. Tila, naaaliw na komento ni Candy. He was happy. His sisters were getting along. Mara had been avoiding their family. Kung hindi pa nga siya naging makulit noon, sa pagsundo rito o nung high school ito, ay hindi pa ito mapapalapit sa kanya. Alam niya kung gaano ito kasiwa sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Namangha talaga siya na magtungo ito roon at dalawon sila. Dati, kahit imbitahan nito ni Jelly na dumalo sa kanila, ay napakarami excuses nito. Pero ngayon, ay ito pa ang kusa pumunta sa bahay nila. Now that she started talking about Shane, he realized who it was who forced her sister to come over to their house for a visit. Si Shane ba nagpapunta sa'yo rito? Tanong niya kay Mara na halatang guilty dahil nantigil ito sa paghahalo ng pancake mixture. Eh hindi tanggi nito hindi makatingin sa kanya. Napailing siya. Ano kayang pagbabantang ginawa ng babaeng iyon para mapapunta half-sister niya sa kanila? Uy, si Ate Mara, namumutla. Natatawang sabi ni Candy. Eh hindi kaya? Tanggi pa rin ito. Maputilan talaga ako. Lihim na napangiti siya sa nasasaksihan niya eksena. Well, whatever Shane said to make Mara come to their house, he was grateful for her. Yun ang unang beses na nakita niya nag-usap ang dalawang kapatid niya na hindi naiilang sa isa't isa. Mahiyain din kasi si Candy. Now, they were like best of friends. Iluto mo na yan, ate. Malambing na sabi ni Candy sa kapatid. Muli siyang napangiti at hinayaan ang mga ito sa pagluluto. So kuya, baling ito sa kanya at hinayaan si Mara sa pagluluto. Takot ka nga ba kay Ate Shane na walang ngiti niya? Kailan mo pa siya naging kapatid? Magiging pa lang kung sasagutin mo siya. Nakangising sagot nito. His sister was obviously teasing him. Pinisil niya ang ilong nito. It's not gonna happen. Well, not until Shane realized what he was trying to point out to her about the so-called legend. Pinalis nito ang kamay niya at naiiritang lumayo. Pero nagpatuloy ito sa pangungulit. Os, bakit naman? He took another bite from his apple before answering. For one, she's crazy, he said, matter-of-factly. Cutie crazy, he added in his head. Dahil lang sa paniniwala niya na kayo nakatakda para sa isa't isa, singit ni Mara. Bumungis nga si Candy. Ang cute naman. Destined ka na pala, kuya. He scratched his brows. 17 pa lang ito, kaya malamang na ganoon nga maging reaction nito sa mga ganoong bagay. I don't need that crap. Just because she likes you, she doesn't like me. She just wants an impossible legend to come true.
At iyon ang labis ay kinaiirita niya. Saan ba niya nakuha ang ganong klase ng ideya? Sa lola niya. Ha? Sa lola ni Shane? Ano iyon? Parang si Lola Basyang? Siya kasi ang nagbigay ng kwintas na katulad ng sayo. She said that it was made by Amar, the son of a mortal woman and a falling star. Naging idol yata niya si Cupid, kaya nakigulo sa pagbuo ng love team sa mundo through that necklace of yours. Tinuro pa nitong pendant na kwintas niya. They were originally joined together, pero pinaghiwalay raw ni Amar to go to a journey. Tapos, kapag nagsama na ulit sila, yung owners daw nila ang nakatakdang magsama habang buhay. Pagtatapos nito, nagtataka nga ako kung bakit nasa iyo iyang kwintas. Akala ko kasi kay Ate Jelly yan mapupunta. Sa iyo pala ibibigay ni Mommy, ani Candy. Hindi mo pa naman hinuhubad ang kwintas na bigay ni Mommy mula nung ibigay niya iyan sa iyo. Baka nga totoo yung legend ng kwintas. He was caught off guard. For some unknown reason, hindi niya gustong mawali ang kwintas na iyon sa kanyang leeg nang ibigay iyon sa kanya ng mommy nila. His mother did not tell him why she gave that necklace to him. She just placed it around his neck and now it was his. Ang sarap naman sa pakiramdam nun na para sa isang tao, nakatakda ka maging bahagi ng buhay niya. That no matter what, you belong with each other. You know, kapalaran, umiling-iling siya. I don't like the idea na hinahabol niya ako dahil lang sa kapalaran na sinasabi niya. Kasi nga, para ka sa kanya, ikaw ang destiny niya. Kaya gusto niya kayo magkatuluyan. It's not about being destined to be with someone. Kaya nagkakatuluyan dalawang tao. It's about what you do to have that person stay in your life permanently. Hindi niya hahayaang diktahan ng isang alamat ang buhay niya. He would make his own fate. Wala sa mga plano niya ang tumupad sa isang alamat na hindi nag-e-exist. Pero totoong kwintas mo, hindi ba nag-e-exist iyon? He shrugged the thought off. Hindi pa rin siya naniniwala sa alamat. Nagkataon lamang na pareho sila ng kwintas ng dalaga. Malay niya, baka hindi lang sila may ganoong kwintas sa mundo. Pauwi si Shane mula sa kanyang gift shop. Muli, naglakad lamang siya. Araw ng Sabado, kaya ginabi siya na uwi. Tinapos pa kasi niya ang inventaryo ng buong linggo. It had been a week since she last saw Medel. Nag-imbesi kasi siya sa pag-aasikaso sa kanyang shop dahil umalis ang isang tauhan niya nagbabantay roon. Pero kahit gaano siya ka-busy, ay pinadadalhan pa rin niya ito ng text messages and cute love quotes. Nadidismaya siya minsan dahil hindi ito nagre-reply. Malamang ay naiinis pa rin ito sa kanya. Paano kaya niya mapapaamong lalaking iyon? Kung minsan ay mabait ito, pero kapag pinag-uusapan na ang tungkol sa kanilang dalawa, ay bigla na lang ito naiinis at nagsusungit. She heard the sound of rolling thunder above her and saw lightning line the sky. Para lumakas din ang ihip ng hangin. May bagyo ba? Tanong niya sa sarili. Kanina ay magandang sikat ng araw at magandang panahon. She felt tiny drops of rain on her shoulders. Itinirik niya ang kanyang mga mata. Blame it on global warming. No, kontra ng isang bahagi ng isip niya. Blame it on the human race. Sumang-ayon niya sa isip. Hindi magkakaroon ng global warming kung hindi dahil sa maling pamamaraan ng tao sa paggamit ng kalikasan. Masyadong makasarili ang mga tao para pahalagaan at ingatan ang kapaligiran. Nagmadali na siya sa paglakad upang hindi siya abutan ng malakas na ulan. 2 kanto pa bago siya makarating sa kanila. Wala pa naman nadara ang tricycle o kahit anong sasakyan doon. It was no use. Droplets turned to pouring rain and she became almost dripping wet. Parang galit na nagbuhos ng tubig ang langit. She ran even faster. Sa kakamadali niya, ay bigla siya nadapa. Ouch! Mabuti na lamang at naitukod niya ang mga kamay bago pa siya masubsob. Napapikit siya na makita na putol ang takong na high heels niya. She cursed under her breath. Nagkasugat din ang mga palad niya dahil sa impact ng pagkakadapa niya. Basang-basa na siya at nangangaligkig sa lamig. Hindi siya makapaniwala sa kamalasang sinapit niya. She wiped the water off her face and looked around for a place to stay. She saw a tree just across the street. It was not that shady to shield her from the rain. It was better than nothing. She started walking to get there but again she fell. Biglang sumakit ang bukong-bukong niya na tapilo kanina. Napakagatlabing tumayo siya. Namamagana iyon. Paika-ika nilakad niya para makarating sa kabilang kalsada
habang yakap ang sarili at upang pigilan ang panginginig. Gosh, why are you doing this? She thought in frustration and helplessness. She was already in the middle of the street when she saw the headlights of a car flashed in front of her. She began to feel hope. Lord, thank you, and I'm sorry for doubting you earlier. She spread her arms to stop the car that was rushing towards her. Medel's windshield was glowing foggy from the heavy rain. Kanina ay magandang sikat ng araw, kaya nakapagtataka ngayon ay bumuhos ang malakas na ulan. Wala siya nabalita ang babagyo ng araw na iyon. Galing siya sa birthday ng isang dating kaklase. He was a little drunk, but he knew he could still drive. Kaunting brandy lang naman ang nainom niya. Tumunog ang cellphone niya at may mensahe iyon. He groaned. Malamang na si Shane na naman iyon. Isang linggo na ito hindi nagpapakita sa kanya, pero wala namang palya kung makapagdala ito ng mensahe at na kung ano-anong quotes na kalimitan ay tungkol sa kapalaran at pag-ibig. Malapit na siyang mabaliw sa babaeng iyon. Okay naman si Shane, mabait at maaalalahanin nito. Medyo makulit din ito at hindi papayag na matatalo sa isang argumento. If he admitted to himself, he actually enjoyed their silly banters and childlike arguments. Masarap din itong kausap dahil marami rin itong alam. Matalino ito at may sense kausap. Iyon lang, gagawa ito ng paraan para masingit ang tungkol sa mga kwintas nila at ang kwentong kaakibat niyon. Iyon ay kinaiinis niya. She was smart, but when it came to that ridiculous necklace, nawawala ang pagiging matalino nito. He couldn't help but counter her ideas about it. Dahil hindi rin ito papayag na matalo, palagi tuloy sila nag-aaway. He reached for his cellphone beside him and saw it was Jelly who texted. Itinatanong nito kung uuwi raw ba siya sa mansyon, pero nadismaya siya nang malaman na hindi si Shane ang nag-text sa kanya. Pinalis niya ang naisip at sinubukang mag-reply sa kapatid. Wala siyang masyado nakakasalubong na sasakyan sa subdivision dahil siguro umuulan. Pasalit-salit ang tingin niya sa cellphone at sa kalsada habang nagko-compose siya ng mensahe. He was about to send a message when he saw a woman in the middle of the road. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na tinapakan ng preno. He heard the tire screech to a halt. Hinihingal na napatunga nga siya ng ilang segundo sa labi sa sindak. His windshield was still foggy, but the woman was still standing in front of his car. Thank God, she was safe. Saka lamang siya nakaramdam ng labis sa pag-aalala. He immediately got out of his car to look at the woman he almost ran over. Then he recognized her. Shane? Basang-basa ito at kitang-kita niya ang panginginig ng katawan habang nakapikit at nakabaling sa kaliwang muka. She must have been scared about what could have happened if he didn't stop the car in time. Halos nakadikit na ito sa bumper ng kanyang sasakyan. Biglang humulas ang kanyang nainom dahil sa nangyari. What do you think you're doing? Kastigo niya dito habang nilalapitan nito. Wala siya pakialam kung mabasa na rin siya ng ulan. Natitilihang tinignan siya nito. She wiped her eyes with her hand to see him clearly. Medel? Nagpapakamatay ka ba? Galit pa ring tono niya. Pakiramdam niya ang nanginginig ang kalamnan niya sa posible mangyari rito. Eh, hindi. Then what are you doing in the middle of the streets, spreading your arms like that? Hihingi ng tulong. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig niya na nanginginig ang boses nito. She was soaked and chilly. Hinubad niya ang kanyang jacket at ibinalabas sa mga balikat nito. Salamat. Napansin niyang hirap ito maglakad na igiya ito sa kotse. Pumuntong hininga siya at walang babalang binuhat ito katulad noong mahulog ito sa hagdan. Teka, ibaba mo ko. Shut up. Nang makasakay na rin siya, ay hindi na muna niya pinaandar ang sasakyan. Iniabot niya rito ang spare shirt na palagi niyang dala. Magpalit ka ng damit. Hindi mabuti na matuyo ang damit sa katawan mo. Tahimik na kinuha nito iyon at nahihiya nagpalit ng damit. Ibinaling niya sa ibang tingin. I'll bring you to a hospital, he said when she was finished changing clothes. Huwag na. No, putol niya sa pagpoprotesta. I'll take you there and then I'll bring you home. Huwag ka nang kumontra. Nararamdaman marahil nitong hindi siya papapigil, kaya nanahimik na lamang ito. Mabuti naman, napahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Nagtagis ang kanyang mga bagang. He couldn't believe he almost hit Shane. He was so careless to use his cell phone while driving. He was also half drunk. For crying out loud,
He didn't know what he would do if he lost her. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang ganoong pakiramdam. But the thought of losing her was so unbearable and dreadful. Labis na kabang nararamdaman niya na akala niya ay masasagsaan niya ito kanina. Pero lalong binaha ng kabang kanyang puso na makilala niya ito. She was just a breath away from his car. Kung hindi niya ito agad nakita at hindi agad niya natapakan ng preno, baka napahamak ito ng dahil sa kapapayaan niya at hindi niya mapapatawad ng kanyang sarili kung mapapahamak ito. What happened to you? He asked when he finally calmed down. Wala kasing dumara ang sasakyan. I was talking about your feet. He cut in. Nantapa ko kanina sa pagtakbo. Nasira ang sandals ko. Sagot nito sa nanginginig na ring boses. Napansin nga niya nangyari sa takong na sandals nito. Pati yung mga palad nito ay may sugat din. He gritted his teeth. He promised himself that would never happen again. Salamat ulit, Medel, ha? Pasensya ka na sa abala. Pero buti na lang at ikaw ang nakakita sa akin doon, sabi ni Shane. Tapos nang gamutin ang mga sugat niya at ngayon ay nasa kotse na ulit sila para ihatid siya ni Medel pa uwi. Tumigil na rin ang ulan. I didn't see you. You stood right in front of my car, he said, his face grim. Kanina pa niya napapansin na hindi magandang mood nito. Wala kasi akong choice. Hindi rin kasi ako makakaalis sa gitna ng kalsada dahil masakit ang paa ko. Nasira din ang sandals ko. Nakasimangot na tiningnan niya ang nasirang sandals niya. Hindi niya akalaing bibiguin siya niyon sa gitna ng dilubyo. Nagulat siya nang mailagay ito sa kanyang kandungan. It was a shoebox. Nagtatakang binalingan niya ito. Nasirang sandals mo, hindi ba? Anitong hindi lumilingon sa kanya. Nanatili ang tingin nito sa kalsada. Napangiti siya nang maunawaan niyang ibig sabihin nito. Binuksan niya ang kahon. It was a pair of doll shoes. You shouldn't be wearing high heels. It's proven to be dangerous. Thank you, Medel. Ang dami ko ng atraso sa'yo. Aniya, walang pagsidla ng kanyang kaligayahan. Medel brought her a new pair of shoes. Kaya siguro ito saglit na nawala kanina sa ospital habang tinitingnan siya ng doktor ay para ibili siya niyon. Ang saya niya. I almost hit you, he whispered. Oo nga eh, Aniya. Hindi pa nahuhulasan ng kaligayahan niya dahil sa ginawa nito para sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala ibinili siya nito ng bagong sapatos. I almost got you killed. Parang wala sa sariling sabi nito. Hindi naman siguro, pero injured malamang. Masamang damo ako, kaya matagal pa ako mamamatay. Natatawang sagot niya. Bahagya siya nagulat na itabi nito ang sasakyan. Galit na humarap ito sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko, Shane? Muntik na kitang masagasaan. I could have lost you there. Now she realized he was serious. Inihilamos nito ang kamay sa mukha. Muntik pa ako makulong ng dahil sa'yo. Napasimangot siya. Kaya lang pala ito nagkakaga noon ay dahil sa ideyang baka makulong ito at hindi dahil sa nag-aalala ito sa kanya. Ang akala ko pa naman, ano ka ba? Okay naman ako. Pagkonsola niya rito. Buhay pa ako, kaya hindi ka makukulong. Saka, tutuparin pa natin ang alamat. Baka kasalan mo pa ako, kaya hindi pwede mangyari yon. We still have to face our destiny. Pagpapagaan niya ng usapan. He didn't say anything. Obviously, hindi na naman ito nagustuhan ng sinabi niya. Tahimik na pinaandar ulit nito ang sasakyan. Napakagatlabing tumungo siya. She looked at the pair of shoes he bought for her. Maybe there was hope. O, natahimik ka na riyan. Pagpapatuloy niya. You know, you don't have to fight it. It's all part of God's will. Malay mo, ang nangyari kanina ay destined para magkita tayo. I would never try to hurt you that way. Napasinghap siya nang medyo lumakas ang tinig nito. Alam niyang galit na ito. Bumilis din ang pagpatakbo nito ng sasakyan. That's not what I meant. I mean, maybe it's... Stop it. What happened earlier was an obvious result of your stupidity. I just happened to be the one to witness it and almost share that bloody fate. His voice was deep and forceful. Sinubukan pa rin niya magpaliwanag. You know, I know, he cut in. Shut that destiny and legend crap before I drop you off this car. Natahimik siya. Napalunok. Itinuon na lang niyang tingin sa kalsada. She was hurt, not because of his threat, but because of his words. Kahit kailan talaga, ay napakasakit magsalita nito.
Tuwing sasabihin nitong hindi ito naniniwala sa kanya na sila nakatadhana para sa isa't isa, pakiramdam niya ay nire-reject siya nito. It was so painful to swallow his words. Hindi lang niya pinapansin iyon noon dahil alam niya mahirap talagang paniwalaan ang sinasabi niya. Pero ngayon, parang gusto na niyang sumuko. Hindi kaya totoong sinabi nito noon? Siguro ay hindi nga itong destiny niya, na hindi talaga totoo ang destiny. Nagkataon lang na pareho ang mga kwintas nila. Malamang, simula pa lang ay coincidence lamang ang lahat. Ibaba mo na ako rito. Aniya, na makita niya ang park sa subdivision nila. What? Please? Ayaw pa niyang umuwi. Gusto muna niya mapag-isa. Hindi nito inihinto ang sasakyan. You just had an accident. I don't care. Let me out. Maraing sabi niya na hindi pa rin ito tuminag. Bumuntong hininga ito. Kapag kuwan, ay tinigil nito ang kotse. Dali-daling umibig siya. Tiniis niya ang sakit ng kanyang bukong-bukong. Shane, humarap siya rito. Nakababa na rin pala ito ng kotse. Dahan-dahang lumapit ito sa kanya at iniabot sa kanyang shoebox. You forgot your shoes. Nagdadalawang isip siya kung kukunin pa niya iyon. Sa huli, naisip niya kakailanganin niya iyon kung gusto niya makauwi ng maayos. Don't worry, she said after taking the box. This will be the last time. Pahayag niya. Halata naguluhan ito sa sinabi niya pero hindi na ito nagtanong. He then went back to his car. Nang mapag-isa siya, ay sinuot muna niya ang sapatos sa bigay nito at saka pa ika-ika naglakad papasok sa park. It was getting late but Shane did not care. Nakasakay pa rin siya sa swing sa parke ng subdivision. She was trying to cast away her feelings. She realized what a fool she had been. For 16 years, she believed in a world that never existed. She believed she was part of a legend. Nakakatawa. Malamang na siya na lamang ang nag-iisang tao sa mundo na naniniwala sa ganoong klase ng kalokohan. O ang huli dahil tapos ang ilusyon niya. She'd been so stupid. Ipinangako niya noon sa kanyang sarili na gagawin niyang lahat para mahanap ang kapares ng kanyang kwintas. She stopped hoping when she didn't find it. However, when it appeared, she started to believe in the legend again. She tried to manipulate everything just to have Medel and make the legend happen. Now she realized it was not fate's doing, it was hers. It wasn't destiny, it was just her selfish way of pushing things out of its normal order. She was just using it as an excuse to make the legend come true. It wasn't meant to be, it never was. Siguro nga, ay hindi talaga niya mahal si Medel. Masyado lamang siya nabulag sa paniniwala sa isang kwento na mas matanda pa sa kanya. Hindi rin kasi mga nangyari kung hindi sa pakikialam niya. Lola, sorry, pero sa tingin ko, nabulag din kayo sa isang kwento. Mapait na sabi niya. Hinawakan niya ang kanyang leeg. Hindi naman ito totoo. Napahinto siya sa pag-ugoy sa swing na hindi niya makapang kwintas niya. Inalihan siya ng kaba. Nawawalang kwintas niya. She stood up and tried to look for it on the grassy, wet playground. Medyo madilim sa kinaroroonan niya. Kinapakapa niya iyon sa damuhan nang mapahinto siya. Naunawaan niya ang kahulugan na nangyari. Maybe it was a sign. Itinigil na niya ang ginagawang paghahanap. 16 years and now, it's all turned to this. She thought it would be for the better. Therefore, she could easily let it go. Nanghihinang bumalik siya sa pagkakaupo sa swing. She started to cry. But she didn't start the whole thing and wasn't stupid enough to believe in this such crap. This could not have happened. Maybe not everything she believed in was true. Maybe it was just a part of her that believed in the legend. Kung ganoon, bakit parang totoong-totoo ang sakit na nararamdaman niya? Naglalakad si Shane pa uwi sa bahay nila. Iniwan na niya mga tauhan niya sa shop dahil hindi magandang pakiramdam niya. Wala siyang sakit, pero lately, parating gusto niya magpahinga kahit hindi siya napapagod. Basta gusto lamang niya mapag-isa. Mahigit 2 linggo na siyang tumigil sa paghabol kay Medel. Ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang buhay kagaya ng dati. In the first place, she never really liked running after a man. Things just changed because of his necklace. But with her necklace now gone, sa tingin niya, tama lamang na ihinto na niya ang kabiliwang iyon. Shane, can we talk? Umagapit sa kanyang paglakad si Medel, na bigla na lamang sumulpot mula sa kung saan. Napahinto siya at napakamot sa kanyang kilay. Hindi niya gusto nangyayari. No, she said firmly. Shane, could you please stop showing yourself to me already?
I'm trying to move on here, she hissed. Medel had been acting like a stalker lately. Kahit saan siya magpunta, ay nakikita niya ito. Malimit itong tumambay sa coffee shop sa katapat ng shop niya. Kahit sa bahay nila, ay pumupunta ito at sinasama pa si Mara para ma-excuse ito. Hindi siya natutuwa. Does that mean you're still in love with me? May halong panunuksot galak sa tinig nito. Ano naman ngayon, kung ganoon nga, mataray na balik niya. Huwag kang mag-alala, kinakalimutan na kita. Do you really want to forget me? Natural, ano naman ang akala mo sa akin? Magpapakamartir sa pag-ibig sa'yo. Seryosong tinitigan siya nito. Please don't forget about me, Shane, he said with the soft eyes. Kinunutan niya ito ng noo. Because I can't forget. I don't want to forget you. I'm in love with you too. I'm sorry if I realized it too late. That was so stupid of me. That night, I was so scared of losing you. When I saw you soaking wet, shaking and injured, napahinga ito na tila nahihirapan. I could have killed myself for almost hitting you. Nag-react ang kanyang puso sa sinabi nito, but she wouldn't let it happen again. Ha? Anong gusto mo? Ang paniwalaan ko mga sinasabi mo? It's the truth. Whatever. Nagsimula na siyang muling hakbang ang mga paa nang harangan siya nito. Tuwing lalampasin niya ito, ay pinipigilan siya nito. Para tuloy sila naglalaro ng patintero. Naiinis sa tiningnan niya ito. Shane, she crossed her arms and waited for his next words. Parang hirap na hirap itong ilabas ang sasabihin. It's hard to admit, but I believe you now. Maybe we're really meant for each other. Maybe you're really destined for me, just as I am for you. Saglit na natigilan siya. Pagkatapos ay pagak na natawa. Kung noon nito sinabi iyon, baka ngayon ay nagtatalo na siya sa galak. But things were different now. So ngayon naniniwala ka na. Samantalang noon, halos kilabutan ka pag naririnig mo ang salitang destiny. Hindi ito nakasagot. Marahil, dahil aminado ito sa sinabi niya. She sighed. Hindi ko alam kung bakit biglang na bagong isip mo. Kung bakit sinasabi mong mahal mo ako. Because that's how I feel. Pagdiriin ito, umiling siya. Hindi na ako naniniwala sa destiny o sa alamat. Aniya, natigilan ito sa narinig. Nagpatuloy siya. Tama ka, hindi na ako bata para maniwala na posible mangyari sa totoong buhay ang fairy tales. I should thank you for making me realize I've been living in a make-believe world and for letting me know I should start choosing what I really want instead of letting destiny choose for me. Hindi ko dapat na hinahayaan ang isang alamat na diktahan ako sa dapat kong mararamdaman. Kailangan ko mabuhay sa realidad at hindi sa pantasyang hindi ko naman nahahawakan. Dahil kahit ipilit ko, my fantasy will just stay there. Happy, but still make-believe. I can make it real for you, Shane. I will make it real for you. No, you can't. Sinabi ko na, hindi ba? Imposible mundong yun. He held her by the shoulder. We still have proof of the legend. Our necklace. He reached for the necklace. Our destiny necklace. It's gone. What? Tila, gulong-gulong tinitigan siya nito. Nang hindi nito matagpuan ang kwintas sa leeg niya, ay tila nag-aakusang tinanong siya nito. Nasaan? Gone. Kailan? Saan? Para itong pinagsakloban ng langit at lupa. Gusto niya manghinayang na ngayon ito umaakto ng ganoon. Siguro, kung dati pa ito naniwala sa kanya, baka masaya na sila magkasama. Pero kung ganoon nga nangyari, wala rin sigurong patutunguhan iyon dahil ang kanilang pundasyon ay isang hindi kapani-paniwalang alamat. Nung huli tayong magkita, sagot niya, sinubukan kong hanapin, pero naisip kong para saan pa. Kahit naman makita ko yun, wala rin naman magbabago. It's just an old necklace anyway. It's not just a necklace, mariing sabi nito. You don't have to fret about it. You still have yours. It's our destiny. Yeah? Tanong din niya. Well, maybe I'm destined to lose it, so we could all move on. Tama lamang ang nangyari para makakawala na siya sa isang alamat na pinagkulungan niya ng sarili. Ngayon, masasabi niyang malaya na siya. It was a great journey, but now, it's time to wake up. You said you feel like something was missing when you weren't wearing your necklace. Hindi sumusukong wika nito. Ibinaling niya sa ibang tingin. It just takes getting used to. Nang ibalik niya ang tingin dito, pinilit niyang ngumiti. I'm sorry for causing you so much trouble, Medel. It won't happen again. Pagkatapos tanguan ito, ay iniwan na niya ito. Nalulungkot pa rin siya sa pagkawala ng kwintas niya. Pero siguro, iyon talaga nakatadhana.
No matter how much Shane hated to admit it to herself, sa puso niya ay nandoon pa rin ang munting kagalakan na kahit ano pang pang-discourage ang gawin niya kay Midel, hindi pa rin ito sumusuko sa pagkumbinsi sa kanya. Ngayon, ay nagpadala na naman ito ng mga bulaklak sa gift shop niya. Actually, 1 linggo na nitong ginagawa iyon, pero palaging bulaklak lang ang dumarating sa kanya. Hindi ito nagpapakita. Hindi niya tuloy alam kung anong mararamdaman. It was funny. Really, dati ay siya ang habol ng habol dito. Kahit magmukha siyang stalker, ay wala siyang pakialam basta makasama at makausap lamang niya ito. Kahit nagagalit na ito sa kanya at itinataboy siya nito palayo, sige pa rin siya. Now, everything turned upside down. Ito na ngayon ang sumusuyo sa kanya. Sa gabi tumatawag ito para kumustahin ang araw niya. Sa umaga ay tumatawag pa rin ito para sabihin okay lang ito. Kahit hindi naman niya itinatanong at mag-ingat daw siya sa mga lakad niya. Gusto niya matuwa dahil sa pagpapadala nito ng mga bulaklak. Palagi pa nga may kasamang chocolates iyon. Pero nadidismaya siya dahil hindi man lang ito dumadalaw. Naiinis din siya sa sarili dahil sa nararamdamang iyon. Her phone rang. Alam na niya kung sino tumatawag. Hello? Shane, natanggap mo na? Bungad ni Midel sa kabilang linya. Bakit ka ba nagpapadala ng mga bulaklak dito? Tanong niya. Para hindi mo ko masyadong mamiss. Nahuhulaan niya nakangiti ito nang sabihin iyon. Umismed siya. Hindi niya kailangan ang mga bulaklak nito. Aanhin niya iyon kung hindi ito nagpapakita sa kanya. I'm just busy with something, he said. Pero malapit na itong matapos. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Tanong niya. Making your fairy tale wish come true, he said. Napakagatlabi siya. She stopped believing in fairy tales. Kung iyon lamang dahilan nito sa pag-aabala nito sa sarili para sa kanya, mabuti pang tumigil na ito. I don't believe in fairy tales anymore, Midel. Kaya tigilan mo na yan. Wait, pinutol na niya ang linya bago ulit ito magsalita. She didn't need a fairy tale. Bakit pa hindi nito maisip na itong kailangan niya? He loves you. Ah, okay. Sagot ni Shane sa sinabing iyon ni Mara. Nasa loob siya ng kanyang silid at nagbabasa ng paperback nung pumasok ito at magkwento tungkol sa kuya nito. Narinig mo bang sinabi ko? Tanong nito. Yes, sagot niya hindi natitinag sa binabasa. You said he loves me. Oo, wala ka bang ibang reaksyon? Napapalatak na isinara niya ang babasahin. Hindi rin niya maunawaan ang binabasa, so why bother pretending? Alam mo, hindi na bago sa akin ang tungkol sa bagay na iyan. Ilang text messages na bat notes ang pinadala nito sa kanya na may ganoong mensahe. And you don't care? Gulat at tanong nito. Hindi totoong sinabi niya. It was all because of the legend anyway, she bitterly thought. You don't believe that? Mara conclude. No, he said he loves you. She stressed. Ipinatong niya ang libro sa kama. Not everything he says is true. It seemed true. Pagdiriin pa rin ito. Looks can be deceiving. Pamimiloso po niya. He's serious. You can't fake that. He loves you. Love is... Natigilan siya. Love is what? Love is a superficial thing. Like destiny. Alam mo wala nang patutunguhan itong usapang to. Tumayo na siya mula sa kama pero pinigilan siya ng sunod sa sinabi nito. How can you say that? Mara exclaimed. Dati, ikaw ang inspirasyon ko sa paniniwala sa true love at destiny. Pero ngayon, iba nang sinasabi mo. I was enlightened. Ano ka? Si Buddha? Naasar na wika nito. Bakit ka ba nagkakaganyan? Nababahalang tanong nito. Nanatiling blankong kanya ekspresyon. Akala ko ba mahal mo siya? Ngumiti siya ng mapait. Sa palagay ko, hindi ko naman talaga siya minahal. Aniya, subalit ang puso niya ay humihiyaw ng protesta. He was right. It was foolish to believe in fairy tales and legends. Buong buhay ko, naniwala ako na matutupad sa akin ang alamat. Masyado akong nabulag sa pantasya. Hindi ko na tuloy alam kung ano ang kwento sa totoong buhay. And I mixed them up perfectly well. Kailangan pa niya isampal sa akin ang katotohanan na ilusyon lamang ang destiny, isang alamat. It's just an illusion that will never ever come true. But now, he's telling you how he feels. Don't you think he believes you now? I said it wasn't true. Malungkot at tinignan siya nito. Nagbago ka na. Malungkot na umiling din siya. Minsan,
Nauuntog din ang puso at natatauhan. Forgetting Medel was not easy, but losing her necklace was a start. Shane lay on her bed one Saturday evening. Humihinga pa naman siya at buhay pa. Pero bakit pakiramdam niya ay may isang napakalaking bagay na nawala sa kanya. Gumalaw ang mga kamay niya at nagtaka na hindi makapanghihanap ng kanyang mga daliri. She realized why. Nawala ang kwintas niya. Maybe that was what was missing. Surely her grandmother would kill her if she found out. She took a breath and shut her eyes. She could see the image of her necklace in her mind. It seemed so near. However, she could never touch it again. It was gone now and she could only see it in her mind. Just like her fairy tale, they were both out of her reach now. Naimulat niya ang mga mata na makarinig ng katok sa pinto. Pumasok ang mommy niya. May naghahanap sa iyo sa ibaba. Humunot ang noon niya. Gabi na at wala siyang inaasahang bisita. Bumangon na siya. Sino po? Si Medel. Nanunuksong umiti pa ito. Hindi niya pinansin ang tingin iyon ng mommy niya, although na-excite din siya dahil nagpakita na ulit sa kanyang binata. Ano kayang kailangan nito? Na makaharap niya ito ay hindi na siya nagpalikoy-likoy pa. Anong kailangan mo? He still looks so handsome. He could still make her jump like crazy. For you, nakangiting inabot nito sa kanya ang isang punpon ng pulang rosas na itinatago nito sa likuran nito. Nagniningning din ang mga mata nito. Bulaklak na naman. Sawang-sawa na siya sa mga bulaklak na padala nito. Sinimangutan niya ito at hindi tinanggap ang bulaklak. His smile turned into a grin. Nagtatapo ka pa rin ba dahil ngayong lang ako nagpakita? She scoffed. Napaka-presumptuous nito. Kahit iyon ang totoo ay hindi siya aamin. Ito na ang naglagay ng bulaklak sa mga kamay niya. Hindi ba mas masarap makatanggap niyan kaysa ikaw ang nagbibigay? It was true. Mas masarap makatanggap ng bulaklak kaysa magbigay niyon, lalo na kung ang bulaklak ay manggagaling dito. It was always a very sweet gesture to receive flowers from a man. Pero ano bang rason nito para bigyan siya ng bulaklak? Ang alamat? Bakit ka ba nagpunta rito? Tanong ulit niya. I need you to come with me. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Mukhang excited ito sa isang bagay, pero bahagya rin kinakabahan. Bakit? You'll understand when we get there. Magtatanong pa sana siya nang sumingit ang kanyang ina. Sige na Shane, sumama ka na. Mukhang importante sa niya sa iyo anak. Kung sa bagay, hindi siguro ito biglang susugo doon para sa wala. O siguro, gusto rin talaga niya sumama rito. Sandali lang, bumalik siya sa kanyang silid upang magpalit ng damit. Na makababang muli, ay sumakay na sila sa kotse nito. Sa isip ay naglalarong isang tanong. Saan kaya siya nito dadalhin? Napasinghap ng malakas si Shane. She couldn't believe what she was seeing. Everything around her was like a dream. I'm sorry if it took a while. Mahirap kasi maghanap ng gazebo sa gitna ng dagat. So I just made you one, sabi ni Medel. Namamangha pa rin siya sa nakikita. It was the picture of her fairy tale, a gazebo in the middle of the sea and with lots of flowers floating above the water. Bawat bungkos ng bulaklak ay nagliliwanag dahil sa maliliit na kandila nasa ibabaw ng mga iyon. Dahil madilim na ng mga oras na iyon, para mga bituing nakalatag ang mga iyon sa malawak na dagat. Iyon bang ginagawa nito noong mga panahong hindi ito nagpapakita sa kanya? Hindi siya makapaniwala na naaalala pa pala nitong sinabi niya fairy tale wish dito noon. Come, iginiya siya nito patungo roon. May mga bato ng sisilbing daan para makarating sa gazebo na ginawa nito. Inalalayan siya nito hanggang sa makarating sila doon. The sight was even more beautiful. Napapaligiran na sila ngayon ng mga nagliliwanag na mga bulaklak. Ang langit ay punong-puno rin ng mga bituin. I believe this belongs to you. Inilahad nito ang kamay. Ang kanyang kwintas, her own destiny necklace. Manghang napatingin siya dito. How did you? I was destined to find it, he said simply, so I could return it to you. Hindi pa rin siya makapaniwala na nahanap nito ang kwintas niya. Ang akala niya hindi na niya iyon makikita kahit kailan. You left it in the hospital, he explained. Fortunately, yung doktor mo nakakita nito. May I? He asked, pointing at the necklace. Tumango siya tumalikod. Habang isinusuot nito iyon sa kanya, ay pinagmamasdan niya mga nagliliwanag na bulaklak na napakalibot sa kanila. It was like living her legend.
Nang ma-realize niya ang bagay na iyon, ay natigilan siya. Medel? Hinarap niya ito. Are you doing all of this because of the legend? He seemed surprised by her question. He shrugged his shoulders but smiled. I don't know. Maybe. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Tumungo siya. She knew it. She should not have hoped too soon. The legend. It was just ruining her life. But there is one thing I'm sure of. He held her up and stared into her eyes. His eyes were soft-chinned and full of warmth. I'm doing this for you because I love you. I'm doing this because I want you to believe that what I feel for you is real, that it's not just because of an old ancient history. You make me happy, Shane. It's a real emotion I feel whenever we're together, not just a fantasy. To me, you are real. I can feel you and I'm holding you right now. He held both of her hands firmly. You were never a part of a fantasy because, Shane, you are my reality. Kung bahagi man tayo ng isang alamat, then so be it. If you are, then I'm glad. I love you, not because of the legend, but because I just do. Destiny has nothing to do with it, or the legend of the necklace. What I feel for you is real, and it's all in my beating heart. Hindi siya makapaniwala. Nagtatapat si Medel ng pag-ibig sa kanya. It was not just because of the legend. Her eyes turned misty. You mean that? She asked with so much hope in her heart. Of course. He hugged her tightly. Of course, Shane. I love you so much, and I'm not gonna joke about that. Isinubsob niya mukha sa dibdib nito. Ang saya niya, pakiramdam niya ay hindi na kasya sa puso niya ang kaligayahang kanyang nararamdaman. Punong-puno ang puso niya at pakiramdam niya ay sasabog na iyon. Medel returned her necklace and granted her fairy tale wish. He was offering her his love. She stayed in his embrace for a while and breathed in his masculine scent. I love you too, Medel. Pahayag niya. Because of the legend? Tila nangangambang tanong nito at bahagya siya inalayo sa katawan nito upang tingnan siya. She wanted to giggle at the sight of fear in his eyes. Because I love you, she answered. Destiny or not, I love you. Because you are real and not a fairy tale. Because you brought my fantasy into this world. A fantasy that I could touch and hold. With you, he seemed satisfied with her answer. He smiled. Bumaba ang mukha nito sa kanya. I love you, Shane. I love you, Medel. She mumbled as she kissed him. Again, she felt the magic she felt whenever their lips met. She slid her arms around his neck. He tightened his hold on her. We've had a long journey, she said, after that earth-shattering intense kiss, na it was nothing. Umingo siya. Ganyan ka kasi halos ako naman lahat ang gumawa ng paraan na ligawan ka. Kunwari, reklamo niya habang nakasampay pa rin ang braso sa mga balikat nito. Nanatili rin nakayakap ito sa kanya. Baby, kung ligaw lang gusto mo, kahit habang buhay liligawan kita. Kangiting saad nito. Bola. It's true. Basta ba pakasalan mo muna ako? Napatitig siya rito. Are you serious? Hell yes. I don't care about destiny or legend. I just want you permanently in my life. Her smile widened. He may not be her destiny, but he was her true love for sure. Wasn't this more than a fairy tale? I want you in my life permanently too. Kahit anong mga paniniwala mga kafelisidad, basta may matibay na pagmamahalan, sa bandang huli, kayo pa rin ang magkakatuluyan. Muli po, ang walang hanggang pasasalamat sa aming mahal na taga-subaybay. God bless po!